Pero lang. Magandang gabi mga kapatid, at happy Sabat po. Parang ang lulungkot. Parang inaantok na lahat. Kamusta na, Sister Bioli? Yung linggo, nag-worship kami sa kanila. Namumula ang mukha, buong ilong ay mulang-mula. Dahil may sakit, galing lang sa sakit. At meron ng power ng lulubat. Yan talaga pag luma na yung laptop. Okay. Yun, wala si Dakilang Rachel para mag-assist. Tama po yan ang ating mag-aaral ng chapter 6, Seth and Enoch. Yung last ay pinag-usapan po natin ang ano ba yung last? Chapter 5, Cain and Abel. Ngayon ay bago mag-flood, Seth and Enoch. Okay. Mga anak ni Adan ang ating pag-aaralan. Okay. So, kanina po pagdating ko ay 7:30. Gusto ko nang start. Kaso tatlo pa lang kami. Kaya inabutan tayo ng ganitong oras. Okay, Seth and Enoch. Tayo kong basahin ang Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Tayo po'y manalangin. Mapagpala at mahabagin namin Diyos, namin pong ilalapit sa inyo ang aming mga sarili na sa aming patuloy na pagpupuri, pag-aaral ng inyong banal na salita, pagpupuri sa inyo, ay kami po ay inyong lukuban ng inyong banal na Espiritu at patawarin kami sa aming pagkukulang pagkakasala upang lahat ng aming mga pag-aaralan ay maunawaan namin at maiintindihan namin ng mabuti upang may apply namin sa aming pang-araw-araw na kabuhayan. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Tulungan niyo po kami at nawa ang mga banal na Espiritu ang siyang sumagitna sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so dito sa Patriarchs and Prophets ay nakalagay dyan, Seth, ang pangalan niya ay appointed. Siya ay namuhay sa second generation na 912 years old, ang kanyang tinagal. Si Enoch ay ang pangalan niya, meaning dedication, discipling, teaching. At siya ay namuhay sa 7th generation at siya ay 365 years old. Ito yung family tree ni Adam and Eve.
Cain, Abel, tapos pinatay si Abel, si Seth ay kaya sinabi doon na siya ay appointed, siya daw ay pinalit kay Abel. At ito yung descendants ni Cain, madami, mga hindi ko nakilala. Kung kilala nyo, ay pakikilala nyo sa akin. Ito yung descendants ni Seth. Yan. At nandito si Enoch. So, first generation, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Nandito si Enoch sa seventh generation. At anak niya nga si Methuselah, ang pinakamatanda na buhay. So, yan po ang family tree. At kung gusto nyo pa ng mas malaking family tree ng Biblia, yan yun. Andito si Enoch, yan. Andito si Noah, at tatlong anak niya, at maghanap na tao sa mundo, at nandito sa baba yung 12 tribes of Israel. Yan. Kung gusto nyo pa ng mas malaking family tree, meron pa. Ayan. Andito pa lang kanina yung sa 12 tribes. So, dyan, marami pa yan. Hanggang kay Jesus. Gusto nyo pag-aralan, okay nyo na lang. Okay. So, dadako tayo sa ating pag-aralan. Ang sabi dyan, the race of Cain spreading from the place, for there fell settlements first over the place and valleys where the children of Seth had dwelt, and the latter in order to speak. Ang nangyari daw kasi doon sa tinitirahan nila, sa tribo ni Cain, ang mga tao ay contaminated na yung pag-uugali. So, ang ginawa ni Seth, umalis siya sa tribo ni Cain, umiwalay sila, at yun nga sabi dyan, nagpunta sila sa mga bundok at doon gumawa ng bahay. Maganda pala gumawa ng bahay sa bundok, Brother Danny, no? Huwag sa Canada, sa summer na lang. Si Seth daw ay may isang magandang katayuan. Siya ay kaysa sa dalawa niyang kapatid. At ang kanyang mukha ay mas kamukha ni Adan kaysa kay Cain and Abel. Yan si Seth. Mas maganda kanyang mukha. At sabi dito ay he was a worthy character following the steps of Abel. Siya daw ay may magandang pag-uugali. At ang ugali niya ay worthy character. Yan si Seth. Kaya anong nangyari kay Seth? Pagdating ng panahon, kung kayo ay nakapagbasa, sabi ay ang mga anak ni Seth ay na-attract sa beauty ng mga daughters ni Cain. At ito ay hindi nagbigay ng kalamburan sa Panginoon at nag-marriage sila, intermarriage. Yan. So yan, bubasa nyo dyan. Nawala na yung kanilang pagiging peculiar and holy character. Nadungisan ang bayan ni Seth. Na dati-dati ay sila ay nasa Panginoon, ngunit nung nagkaroon sila ng intermarriage, yan ang nangyari. So, dito sa mapa, ito yun. Itong tribe si Cain ay nagustuhan yung mga tribo ni Seth. So, nag-intermarriage sila. Magkapatid. Kaya, yun ang nangyari. So, yan ang nangyari. Nawala ang peculiar nila at holy character. Yan pala ang nangyayari sa isang tao na dati-rati ay masigasig sa paglilingkod, masigasig sa pangangaral, masigasig sa simbahan, pero pag nahaluan ng personal na adhikain ay nawawala sa Panginoon. Merong mga tao ang sabi dito sa turo na sa kanilang mga bibig sila ay nagsasalita ng magagandang aral, pero ang kanilang mga gawa ay wala sa Panginoon. Ibig sabihin, meron sila mga tinatagong mga hidden agenda. Kaya nga hidden, tinatago. No? So, yan ang nangyari sa kanila. Nung sila ay nakisama sa ibang mga tagalupa na medyo masasama pag-uugali, nahawaan sila. Supposedly, dapat ay yung may magagandang ugali, yun ang makakahawa sa may masamang ugali. Pero hindi yun ang nangyari sa kanila.
At sabi dito, the children of Seth went in the way of Cain, worldly prosperity and enjoyment ang nangyari sa kanila. Kung anong gusto nila, yun ang sinusunod nila. Kung anong kanila maisip na ikakaligaya nila, yun ang gagawin nila. Yun. Kung maisip nila na masaya para sa kanila, yun ang gagawin nila. Yun ang nangyari sa kanila. Became vain in their imaginations and their foolish heart was darkened. Yan. Sin spread abroad in the earth like a deadly leprosy. Dahil nga doon sa kanilang mga intermarrying at mga sasamang ugali, ang kasalanan ay nagpalaganap ng malawak na walawak sa mundo para isang nakakamatay na keto. No, Agnes. Yan ang nangyari. Ang isang tao pala na naglilingkod sa Diyos, kapag nabahiran ang kanyang paglilingkod ng mga masasamang pag-iisip, yan ang nangyayari. Para kang isang inaagnas na alagad ng Diyos, na sa labas ay maganda kang tingnan, pero sa loob ay hindi nakikita yung mga natututunan, nababasa, pinapangaral, yun. Yan ang nangyari sa kanila. Ito naman kay Enoch. Si Enoch, sa umpisa pa lang ng pagbabasa nyo ng article tungkol kay Enoch, ay makikita mo na yung mga magagandang sinasabi sa kanya. Halos doon sa buong chapter 6, wala kang mababasa na parang maling ginawa si Enoch. Parang perfect na tao. At ito nga yung pagkakasabi during the early years of Enoch, had loved and feared God and had kept His commandments. Yung early years na sinasabi dyan, yan ay from 65 years old. Sa kanila noon ay early pa yun, 65. Sa atin ngayon ay elderly na 65. Senior na. Sa kanila ay early years pa lang. Siya daw ay minahal at may takot sa Diyos at kanyang iningatan ng commandments. Yan tatlo na nakaguhit ay puro action word. So, ibig sabihin, ang Kristiyano na talagang naglilingkod sa Panginoon, puro action, hindi puro salita. May minamahal, natatakot, at iniingatan. After the birth of his first son, Enoch reached a higher experience. He was drawing closer. Si Enoch, nung nagkaanak siya, ay, di ba sa atin minsan pag nagkakaanak, napapabayaan ng isa yung paglilingkod? No? Pag umiiyak yung anak mo, medyo maliliit ka ba? Papaliguan mo, pakainin mo, medyo halagaan mo pa. Pero siya daw, nung nagkaanak, mas lalo pang lumapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Yan siya. No? Si Brother Jerry, na may bagong anak. Yan. Yung palang anak natin, nakakapagbigay ng inspirasyon para lalo tayong lumapit sa Diyos. Ano? Ang sabi dito sa Patriarchs and Prophets, kaya daw mas lalong lumapit yung relasyon ni Enoch sa Panginoon ay sa Diyos. Dahil nakita niya kung paano minamahal ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang anak. Na si Kristo ay namatay para sa atin, tapos minamahal tayo, hindi tayo pinapabayaan. Kaya nakita niya na kailangan pa niyang mas lalong maglingkod. Kaya siya ay lalong nagkaroon ng mas malapit na relasyon sa Diyos. Ano pa daw? Through holy angels, God revealed to Enoch ang mga ano yung mga pinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel kay Enoch. Una, His purpose to destroy the world by a flood. Ito palang flood ay napredict na matagal pang panahon, hindi pa pinapanganak si Noah. Dahil nga si Enoch ay isang prophet. Di ba minsan si Enoch ay hindi nyo mas madalas na mabasa na maraming istorya sa Bible, pero dito pala sa Patriarchs and Prophets, marami siyang ginawa pag binasa nyo. Ang nababasa lang natin sa Bible, Enoch walked with God. Yan. Pero dito sa Patriarchs and Prophets, marami siyang ginawa. Ito nga, sa pamamagitan ng anghel ay pinakitaan siya
ng vision na kung paano sisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha. At pangalawa, pinakita rin kay ang mga mangyayaring mga kaganapan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa second coming. So malayo-malayo pa to sa pagdating ni Jesus Christ na i-prophesy na isabi na sa mga tao. So ganyan talaga ka-coordinated ang Bible at ang Diyos. Malayo-malayo pa. At sabi nga dito sa Patriarchs and Prophets, nung malaman ni Enoch yung mga bagay na ito, wala siyang ibang ginawa kung hindi yung mga kasalamuhan niya. Sinasabihan niya na, magbago na kayo, ito, magugunaw ang mundo sa pamamagitan ng baha. At pati ito, sinabi niya, second coming of Christ, na mayroong darating na tagapagligtas. Ito ay si Jesus Christ. Iligtas siya tayong lahat. Tayo ay magbago. Tayo ay gumawa ng mabuti. Ating sundin ang mga pinag-uutos ng Diyos, etc. etc. Nung kanyang malaman ito, wala siyang ibang ginawa kung hindi mag-ayo. At ang sabi sa Patriarchs and Prophets, he went preaching publicly. Public preaching. Nag-crucifix sa labas si Enoch, simula nung nalaman niya yung mga bagay na yan. At ano pa daw? Enoch was a man of strong and highly cultivated mind and extensive knowledge, one of the humblest of men. Kahit na siya ay mataas na pinag-aralan, siya ay matuturing daw sa isa sa mapagpakumbabang lalaki na nabuhay sa mundo. Extensive. Sa computer, pag sinabing extensive, kahit pag nag-a-apply ka, di ba nilalagay niyo yan sa resume niyo? Extensive knowledge in sewing. Pag mag-a-apply ka kay Wahing Tailoring, gano'n. Extensive knowledge in cutting. Pag extensive, matindi na yung pag-aaral mo. Malalim. Sa computer, pag nag-report kami at sinabi na namin na extensive ang ginawang diagnostic sa computer, hindi na kinakoswityon. Pag direkomendahan na namin na papalitan na. Kasi ang ginawa, extensive, matindi at malalim na pagsusuri. Etong si Enoch, may malalim siya na kaalaman, pero hindi nakita sa kanya dahil nga siya ay mapagpakumbaba. Hindi nakita ang kayabangan, hindi nakita sa kanya mga salita na napakalawak na kanyang nalalaman dahil siya ay mapagpakumbaba. The closer the connection with God, the deeper was the sense of his own weakness and imperfection. Habang lumalapit siya sa Diyos, na parang salamin, mas lalo niya nakikita yung dumi niya sa mukha. No? Pag ikaw pala ay marami ng mga masamang ugali, hindi mo nararamdaman, ang nakakakita ibang tao, malayo ka sa Diyos kasi hindi mo makita. Eh yung Diyos parang salamin. Habang lumalapit ka, nakikita mo ang baba-babang mo, ang dumi-dumi mo, puro ka kasalanan, puro ka karumihan. Ganon ang nangyari sa kanya. Habang lumalapit siya sa Diyos, nakikita niya na sobrang dumi niya. Sobrang dumi pa yan. Halos wala nga ako nabasang masamang ugali niya dun sa Patriarchs and Prophets. At pag binasa niya ang Patriarchs and Prophets, si Enoch, ang prayer sa kanya ay parang hininga. Hindi siya, ang ginagawa niya, kapag may maraming maingay na tao, pag binasa niya dyan, lumalayo siya at pumupunta siya sa isang lugar na tahimik at nagdadasal. Pag maraming nakikita niya mga masasamang ginagawa ng mga tao, pumupunta siya sa ibang lugar, hindi siya nakikimingle at nagdadasal. Para sa kanya, ang prayer is a breath of life. Sabi pa nga ng Mrs. White sa kanyang ibang mga sulat, ang panalangin, dapat yan ay hininga natin. Hininga. Lahat ng hihinga mo, panalangin. Hindi ko alam kung paano gawin yun, kung nagawa niyo na. Pero ang panalangin, yan dapat ang hininga natin. Yun ang ginawa niya. Kaya lalapit siya ng lalapit sa Diyos at nakita niya na siya ay marumi at marumi. Yun. Yung palang style niya. Enoch had been troubled. Dito, nagkaroon siya ng problema si Enoch. Ang akala niya pag namatay ang isang tao, whether mabuti o masama, yun daw ay pupunta sa alabok pareho. Tapos na. Hindi niya alam noon na bubuhayin ang mga masama ay ang mabubuti at makakasama ng Diyos.
At hindi hinayaan ng Diyos na si Enoch ay hindi napapaliwanagan sa bagay na ito. Binigyan siya ng vision. Sa vision na iyon, pinakita si Jesus Christ namatay, nabayubay sa krus at nabuhay. At ipinaliwanag na ang mga tao na mabubuti, yung mga namatay ay mabubuhay kasama ng mga hindi namatay na mabubuti, aakyat sa langit, at yung mga namatay ay yung mga hindi mabuti na iwan. Yun, napaliwanagan siya. Ganun pala ang mangyayari sa patay. Hindi pala mamamatay silang pareho, tapos wala na, patay na. Yun. So napaliwanagan na siya. At nung nalaman niya yun, ang ginawa niya, humayo na naman siya, nag-preach na naman siya, at ipinaliwanag niya sa lahat ng tao yung tungkol sa patay. Ganon si Enoch, pag may nakikikuha siyang mabuting bagay, wala siyang ibang ginagawa, kung hindi sabihin, i-share ng i-share. Ganon ang ginagawa niya. All his 300 years, ginawa niya yun. Si Enoch ay nabuhay ng 365. Yung 1 to 65, nabuhay siya na sa kanyang sarili, pero malapit sa Panginoon. Pero yung 300, pinabuhay niya yun na nangangaral. 300 years na tumataginting. Those who heard the Lord's word of His holy man to share His instruction, His prayers. Lahat daw ng may takot sa Diyos, hinahanap-hanap siya para daw i-share niya yung kanyang nalalaman. Yun. Di ba pag may lamay, pag mabuti yung isang tao, anong naririnig nyo? Ang dami, no? Mga mabuting nagawa, etc., etc. Eh pag masama yung tao na namatay, bibihira ka makarinig ng testimony na makakantig sa iyong puso. Ano? Ito si Enoch, hindi pa siya patay nito. Pero yung mga tao na nakarinig ng pabalita at gustong magbago, hinahanap siya parati. Sabay si Enoch. Sabayan si Sister Aurora Siriban. Balita ko, magaling ito mag-encourage. May problema pa naman ako, makapuntahan. Ganon, hinahanap. Sabi si Brother Roy, kailangan ko ng spiritual direction. Hinahanap yung tao. Sino kayang mahanap sa atin? Para, Brad, panalangin mo nga ako. Brad, bayuhan mo nga ako. Pag may mga taong ganyan, kumahanap sa'yo, matuwa ka kapatid. At nagtitiwala masyado yung mga tao. At dahil malakas ka sa pananampalataya. No? Hinanap si Brother Danny, Brad, pautang. Iba na yun. Iba na. No? Pautang lang pala. So si Enoch, ang dami umahanap sa kanya ng tao. He was fearless, reprover of sin. Pag sinabi ni Enoch na ikaw ay sinungaling, sinungaling. Ang sabi sa Patriarchs and Prophets, fearless, walang kinakatakutan. Pag sinabi ikaw ay makakalunya, tigilan mo yan, makakalunya ka. Ganon daw. Ang kanya daw binabanggit ay parang yung espada, two-edged sword, na pag tinabak mo gano'n, sabol ka talaga. Tagos sa puso. Fearless. Ano pa? Communing thus with God, Enoch came more and more to reflect the divine image. Ipinaliwanag doon sa Patriarchs and Prophets na si Enoch, ang ginagawa niya parate, pag magulo ang mundo, umaalis siya, nananalangin, parati niya ginagawa. At ang ginagawa ni Enoch ay parati siya nag-aaral sa banal na salita at parati niya sinishare. At ganun na ganun parati ang routine ng buhay niya. At sinabi doon sa Patriarchs and Prophets, yung isang beses, nakita ng mga tao na yung kanyang mukha parang lumiliwanag yung paligid. Na parang kay Jesus. Parang lumiliwanag. Yan o. Dahil sa kanyang pakikipag-usap parati sa Diyos, yung kanyang aura parang lumiliwanag. Parang tinignan mo, parang may kandila sa likod na ilaw na parang maliwanag ang mukha niya. Ganun pala. Ang sikreto para lumiwanag ang mukha, constant communication. At ito na nga, nung kanyang ginagawa ay yung mga tao na masasama,
ay patuloy niyang pinapangaralan, binabalaan, at nakita ng Panginoon na kanyang mga ginagawa ay approve sa kanya at patuloy pa rin siya sa pakikipagbaka. Ayun, habang siya ay nasa gawain, kinuha siya ng Diyos sa langit. 365 years old si Enoch kinuha. Ang sarap nun, no? Nag-Bible study ka, o kaya nagpaparang Sabbath school, o kaya nag-visitation, tapos masigasig ka, ang ginagawa mo, magaganda, ang buhay mo tuwid, nasa Diyos, tapos bigla ka nalang mawawala. Ayun pala, kukunin ka na ng Diyos sa langit. Sarap nun, no? Sarap. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Yun. Eh kung kinuha ka ng kamatayan, yun ang masaklap. Dito, habang siya ay nasa Panginoon, yung mga tao, sinasabihan niya lahat, kayo, magbago na kayo. Mga ganun. At habang siya ay nandoon sa gawain na yun, bigla siyang nawala, kinuha siya ng Panginoon. At siya ay nasa langit na. At ang sabi sa Patriarchs and Prophets, siya ang kauna-unahang tao na nakaakyat sa langit. Si Enoch. Gusto niyo po makaakyat sa langit? Ako rin po, gusto makaakyat sa langit. Pag binasa mo yung istorya ni Seth, hindi naman binabanggit na si Seth mismo ay naging masama. Hindi ko nabasa doon. Tinignan ko sa internet kung paano namatay si Seth. Curious ako kung paano namatay kasi si Enoch dinala sa langit eh. Si Seth, ang sabi dito sa general principle ng sulat ni Mrs. White ay siya ay namatay ng isang matanda, 912, namatay siya ng isang matandang lalaki at good, alam mo yung good, mabuti. So mabuti rin pala si Seth nung namatay. At si Enoch, kung papansinin niyo at babasahin yung istorya niya, walang binanggit tungkol sa kanyang pamilya. Walang binanggit tungkol sa kanyang anak, kanyang asawa, etc. Ang binanggit puro sa kanya. Naisip ko tuloy na ang kaligtasan talaga ay kanya-kanya. Hindi ka dapat ang kaligtasan mo nakadepende sa asawa mo, sa elder, sa pastor. Ang kaligtasan mo ay hindi nakadepende sa mga gagawa ka ng mabuti dahil iniisip mo na maliligtas ka. Ang iyong kaligtasan ay nasa sa iyo, sarili mong relasyon sa Panginoon. Yan o. Sa iyong sariling relasyon sa Diyos. Ano ba ang sikreto na Enoch? Ang sikreto niya ay, una, seeking purity of soul. For 300 years, hinahanap-hanap niya kung paano magiging pure, dalisay ang kanyang kaluluwa. Pangalawa, lumakad siya ng kasama ng Diyos. Sabi nga doon sa Amos 3:3, ang sabi doon, meron bang tao na naglakad, nasabay, na pareho kayo ng patutunguhan, na hindi kayo magkasundo, pagkagalit? Yung asawa nga, pag nagkagalit, iniiwanan niya sa daan. Ganyan na. Ang sabi sa Amos, siya ay lumakad, kasundo niya yung Panginoon. At ang pangatlo, araw-araw we long for a closer union. Araw-araw daw hinahanap niya yung malapit na ugnayan sa Diyos. Araw-araw nag-aaway sila sa bahay. Yan. Araw-araw masama yung pagtingin niya sa kapitbahay. Araw-araw may kagalit sa trabaho. Araw-araw may kagalit sa eskwelahan. Araw-araw tuwing Sabado, nagsisimba pero tinitingnan ng mga kapatid. Kinukuntsa. Sa likod ng isipan, tinitingnan ng kapatid na parang akala mo hindi maliligtas at tayo lang ang isang maliligtas. Yun, hindi pala gano'n ang ginagawa ni Enoch araw-araw. Ang ginagawa niya araw-araw, hinahanap niya ang pinakamalapit na ugnayan sa Diyos. Kung babasahin niyo po ang Desire of Ages, sinasabi ni Mrs. White na kahit gaano kakapal yung iyong planet, punuin mo man yan ng mga agenda mo,
Kahit sa church, punuin mo ng agenda mo, Bible study dito, visitation doon. Lahat, Sabbath school, etc., meeting, bla bla bla. Pero wala namang impact sa puso. Ilang taon na, ang yabang mo, hindi pa rin nabawasan. Ang pride mo, ganun pa rin. Fried chicken pa rin. Malutong na malutong pa rin. At ang katarayan mo, hindi pa rin nabawasan. Mataray ka pa rin. Lahat, ang iyong pagiging magpangusga sa kapwa, mapangusga ka pa rin. Hindi nabawasan. Ang sabi ng Diyos, baliwala. Yan. Kasi nga dapat, day by day, closer union with the Lord. As Enoch was translated to heaven before the destruction of the world by water, so the living righteous will be translated from the earth before its destruction by fire. Merong isang lalaki sa Amerika, sa Chicago siya nagtatrabaho sa isang hotel. Sa loob ng 26 years, nakwento ko na ito dun sa Zoom. Sa loob ng 26 years, wala siyang absent, walang late, walang leave. Ibig sabihin, lahat ng araw na dapat ipasok ay kanyang ipinasok. Meron siyang 2 anak, at nung isinilang yung kanyang 2 anak, hindi rin siya nag-leave. Nataon o itinaon niya na ibisisilang yung kanyang anak ng weekend. At tama-tama nga, 2 anak niya isinilang ng weekend. So hindi siya nag-leave kasi day off niya. At kinalunesan pumasok. Isang beses, nagdadrive siya, papasok lang ng trabaho. Nasira yung sasakyan. Ang layo ng sasakyan hanggang doon sa tinatrabaho niyang hotel ay 3 miles. Alam niyo ang ginawa? Para hindi siya malate, tumakbo siya, nilakad niya, tinakbo, nilakad. Simula doon sa nasira sasakyan, iniwanan niya. Pagdating niya sa trabaho, eksakto, hindi na late kahit 1 minuto. Eksakto. Hulaan niyo kung anong trabaho ng lalaki sa hotel. Ha? Anong guess mo? Manager? Housekeeping? Ikaw, Nenita, anong hula mo? Sinong nasabi manager? Manager. May-ari. Sinong may sabi may-ari? Ang trabaho niya ay doorman. Alam niyo yung doorman? Bukas ng pinto. Good morning, sir! Welcome to this hotel. Good morning, ma'am. Yun ang kanyang trabaho, pero hindi siya nag-leave, hindi nag-absent. Grabe. Walang late. Masira na ang sapatos at ang sasakyan. Basta makapasok lang at binigyan siya ng award. Loyalty and may isa pang award binigay sa kanya at patuloy pa rin siya sa kanyang trabaho. 55 na edad na yata siya lalaki. At ang mga tao hinahanap siya. Hinahanap siya parati pag hindi nakakita sa pinto at kilala na siya. Doorman ang trabaho. Naisip ko na ang isang tao, dahil doon sa tao na yun, naisip ko talaga at napatunayan ko talaga ang tao, kapag gusto, may paraan talaga Pag ayaw, marami talagang dahilan talaga. Sa opisina na lang, sa amin, malilig na lang sa malilig, dinadaya pa yung attendance, kinakausap pa yung HR, papaliwanag, etc. Pero itong tao na to, 26 years, walang puknan. Naisip ko tuloy na kung ang tao na ito ay gusto niyang umakyat sa langit, tapos sasabihin sa kanya ng Diyos, o sige, for 26 years wala kang late, ligtas ka na. Talagang gagawin talaga. No, Agnes, for 15 years gusto ko superintendent ka, sabi ng Diyos. Mag-superintendent ka, walang tanggi talaga yan. Kasi sigurado ligtas na yan pag tinanggap niya. Kung gano'n ang kondisyon, siya pwede naman mag-leave, etc. Pero itong tao na to ay matindi. At nung pinag-aralan ko itong buhay ni Enoch at binasa,
at nag-search pa ako ng ibang mga bagay tungkol sa kanya sa internet, ang buhay ni Enoch ay parang wala akong nabasang masama na nabanggit sa kanya. Parang pakiramdam mo nga siya yung perfectong taong nabuhay. Pero alam nyo, yun lang tatlo na yung palang sikreto niya. Paano ko ba magiging dalisay yung kaluluwa ko? Paano ba ako lalakad na kasama ang Diyos? At paano ba ako araw-araw hahanap ng closer union sa Kanya? Dito, bagamat hindi nabanggit ang kanyang pamilya, naiisip ko na ang ating paglakad sa Diyos, kasama ng paglakad ng ating buhay. Kung may pamilya ka, kasama yung paglakad mo ng pamilya mo. Kamusta ba kayong pamilya? Parang ganon. Kung sa trabaho ka, kamusta ka ba sa trabaho? Kung sa eskwela ka, kamusta ka sa trabaho? Sa eskwelahan. Parang ganon. At in the end, di ba bukas ang lesson natin about evaluation? Palagay ko, gano'n ang ginagawa ni Enoch. Araw-araw siya nag-evaluate, maya-maya, i-evaluate niya. Kamusta kaya? Malapit kaya ako sa Diyos? O malayo? Yan. At ang isang tip na pinag-aralan namin dun sa song namin, sa lesson, paano mo papraktisin na kasama mo ang Diyos? Paano mo papraktisin na habang naglalakad ka kasama mo ang Diyos? Sabi ko sa kanila, ganito yan. Kunyari, may nasumigaw sa'yo, sigawan mo rin. Pangit ka rin. Ganon. Mayabang ka lalo. Yan. Alam niyo yung kanta ng bata? Yung, if the Savior stood beside me. Yan. Sabi ko sa kanila, ang isipin natin, kung saan tayo nakatayo, nandun nakatayo yung Diyos. O sige, sigawan mo ako. Pag sinigawan mo ako, sigawan din kita. Yan din yung Diyos. Baka hindi ka makasigaw kasi iniisip mo nakatayo din yung Diyos. No? Sigawan mo ako, Agnes. Sabihin mo pogi ako. Sabihin ko maganda ka rin. Sabi dun sa awit, kung nasaan ka, isipin mo daw, nakatabi mo doon yung Diyos. Tingnan mo lang kung makakagawa ka ng masama. Na iniisip mo katabi mo yung Diyos. Yun ang ginagawa ni Enoch. Araw-araw, iniisip niya, katabi niya ang Diyos. At ang sabi nga doon sa ating key text, sa Hebrews 11 verse 6, kung walang pananampalataya, ay imposible na malugod sa atin ang Diyos. At kung lalapit tayo sa Kanya, maniwala na tayo na magre-reward siya sa atin. Si Satanas, hindi ko nakita sa slide, pero dito sa Patriarchs and Prophets, ang ginagawa ni Satanas, sinasabi niya sa mga tao, wala naman kayong reward, bakit kayo sumusunod sa Diyos? Walang reward na binabanggit sa Biblia. Wala pa palang Bible. Walang reward na binabanggit ng Diyos. Yung buhay ni Enoch, yun ang ebidensya na mayroong reward ang Diyos. Sabi ni Mrs. White, yung buhay ni Enoch, yan ang ebidensya na ipinakita sa mga tao na mayroong reward ang Diyos dahil dinala siya sa langit. At pagdating ng panahon, yung mga tao na matutuwid, gumawa ng kalooban ng Diyos, mayroong malapit na ugnayan sa Diyos, ang reward din nun ay langit na bayan. At ang istorya ni Enoch, yan ang ebidensya sa ipinangangalandakan ni Satanas na walang reward. Ang istorya ni Enoch, yan ang ebidensya na mayroong totoong reward ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating paglalakad, isipin natin, kasama natin ang Diyos. Isipin natin, dahil kasama natin ang Diyos, ipinapamahagi din natin yung mga bagay ng mga Diyos. Magandang gabi po at happy Sabbath mga